Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong post ng Sunstar Cebu tungkol sa napakalaking halaga ng pera na nasamsam ng autoridad doon. To Sunstar Cebu 45 minutes ago. Sabi, the money reportedly amounted to 441 million. Top story. Nearly half a billion pesos seized at airport. Nasamsam. So dito nga, chinek up ko sa Google, lumabas ang balitang ito. Nearly half a billion pesos seized at airport, reported by Arnold Bustamante and Dennis May Cudis, published May 10, 2025. So kahapon. So basahin ko ang news. 9 foreigners and 2 Filipinos have been arrested by the Aviation Security Unit of Mactan Cebu International Airport after attempting to smuggle nearly half a billion pesos at the airport. The 9 individuals were set to depart for Manila at around 9 p.m. on Friday, May 9, 2025, when General Aviation Police at the airport intercepted 7 suitcases filled with 1,000 bills as these passed through the X-ray machines. They were supposed to board a private plane they had chartered. Talagang big time ang may ito. May private plane eh. There were no details made available as of press time regarding the group's Filipino companions. Lapu-Lapu City Police Office spokesperson Lieutenant Colonel Christian Torres, in a phone interview with Sunstar Cebu on Saturday, said the arrested foreigners were Chinese and Malaysian nationals who now remain in the custody of airport authorities. Torres said the 9 individuals were accused of violating Commission on Elections Resolution 11104, which includes a provision that classifies the possession of large sum of money as potential money laundering. Upon counting by aviation security authorities, the money reportedly amounted to 441 million. The Aviation Security Unit has coordinated with the Police Regional Office for an in-depth investigation to trace the origin of the large sum that the Chinese and Malaysians attempted to smuggle through Mactan. An initial investigation indicated that the money came from the group's casino winnings after several days of gambling in a well-known casino in Cebu City. However, the police said they will not simply accept the information as they have yet to validate the claim. Authorities are investigating the potential involvement of the Philippine offshore gaming operations in the smuggling operations. That is one of the angles being looked into by our regional office to determine whether the money came purely from the casino or if there are other sources of funds, said Torres in Cebuano. As of this writing, the Central Visayas Police Office and the Mactan Cebu International Airport have yet to release
an official statement regarding the incident. Ang laking pera po, no? 441 million. According to yung mga suspect, napanalunan nila sa casino. Akala ko kanina election money kasi na-timing sa election eh. Kaya lang, dahil mga foreigners, don't know kung wala silang kinalaman sa election, ano? Kung napanalunan sa casino, grabe talaga pag swertin ka sa casino. And by the way, speaking of casino, first time kong nakapasok ng casino sa Las Vegas. Grabe talagang sugalan, magdamagan. Nasa loob ka ng hotel, kaya lang sa casino building, nandun na lahat. Nanay hotel nga tuluganan, nanay pasugalan, nanay kainan, nanay entertainment, kompleto sa Las Vegas, Nevada nung namasyal kami. Grabe, ganun pala ang casino. So, dito sa Pilipinas, yan na nga, may casino tayo, yan, Cebu, Manila, I don't know, dito sa Mindanao, hindi ko alam. Basta hindi ako mahilig ng sugal. So, aanhin nila itong pera na ito. Nako, may posibilidad ba ito na mapunta sa maling kamay? Huwag naman sana. Pwede bang samsamin ng gobyerno? So, ang laki. Sinabi nila, Pogo. Di ba, wala nang Pogo. Di ba, na-ban na ang Pogo, Philippine Offshore Gaming Operation. So, bakit may Pogo pa? Ang alam ko, mayroong Philippine, anong tawag daw? Hindi na offshore onshore gaming operation. Yung pinagbawal natin yung Pogo kasi mga foreigners ang naglalaro. So, pinagbawal. Kaya lang, yung onshore, pwede pa rin maglaro mga Pilipino. So, baka ito, yung onshore gaming operation. Sabi nga ni Senate President Escudero na, ano ba yan? Ipinagbawal natin yung Pogo, mga foreigners. Kahit magkatalo-talo sila, hindi naman apektado ang pamilyang Pilipino. Yung onshore gaming, mga Pilipino ang nagsusugal. Apektado ang pamilyang Pilipino. So, I don't know kung ano pa talaga ang patakaran ng gobyerno, ipagbawal ba ang sugal o hindi. Bakit pinapayagan pa rin ang onshore gaming operation? Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagtangkilik sa ating programa. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talaandig. Panoorin nyo ang video na ito. Ang natagaan o gyero. Salamat sa gihatag sa kuha nga yero kay aron kindan sulit na ko maglisod sa pagpamasan og kawayan. So mo na ni ang iyang balay nga katumbahon na gyud. Nga kawayan lang in town nga atop. O mo na ni ang atop ni Lolo makita man gid nato nga mga gabok na gyud ang iyang atop nga kawayan. Nagpasalamat ako sa nag-video ani labaw sa nag-sponsor. Manghinaot ko nga taas-taasan sila og kinabuhi kay aron daghan ang matabangan nga sama sa ako ang magkalisod. Mga gubaan na ang mga payag. Salamat sa Ginoo. Ang Ginoo mo imagbalo sa ila. O karon no unsa imong maistorya nga abot na ang yero og makaatop na gyud ka og yero? Nagpasalamat ako sa nagtan-aw sa video og sa nag-sponsor kay di na ni kuan ang kawayan, dili na ako magamit kay yung mga gabok naman. So pasalamat ako sa gihatag sa kuha. Kaya
kini ang ako lang nga pag-ampo nga tas-an sila og kinabuhi kay aron daghan ang pareha sa ako nga matabangan. Salamat sa Ginoo nga gihatag niya sa ako ang panalangin nga naay maluoy sa ako tas-an sila og kinabuhi. Kay aron daghan ang matabangan nga sama sa ako. Oo, sige lo, salamat. Salamat. Oo. Mao na gid na ang itsura sa gawas kabayan sa balay ni Lolo.